Hello guys, ayan, shout out po sa ating lahat. Kamusta kayo, no? So, siguro nagtaka kayo dahil hindi po ako nakakapag live at hindi po ako nakakapag-update ng usapin tungkol sa politika. Pero, ngayong gabi, gusto ko lamang po magbahagi ng aking mga saloobin tungkol po sa hindi po pag-move on ng mga Duterte diehard supporters sa ating bagong talagang ASEC at secretary. Kasi mapag-alaman natin mga kamunting tinig na hindi po talaga nila tatantanan, no? Kinakalkal nila at lalong-lalo na nagpapakalat sila ng mga kasinungalingan laban po sa new appointees ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na po particularly itong si PCO Secretary Jeruis, at the same time yung ating Undersecretary na walang iba kundi si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, na bumulaga naman talaga sa mundo ng mga DDS dahil hindi po nila akalain na magiging bahagi po ng gobyerno itong matapang, matalino, magaling, no, very decente at palaban na Undersecretary ng Presidential Communication Office, no? Kung ano-ano lang, samot-saring mga intriga, samot-saring mga paninira, target, no? Personal attack doon po sa dalawang opisyal ng gobyerno na pinagkatiwalaan po ng ating mahal na presidente. Mga kamunting tinig, no, pilit nilang minamasama ang imahe ni Secretary Jeruis sa issue po ng isa daw po di umano siyang co-owner ng isang media entity na kung saan meron pang mga talagang hindi po magaganda at kanais-nais na mga write-ups tungkol po sa ating kalihim. At siyempre, itong si Attorney Claire Castro na sinasabi nila taklesa, oo, sinasabi nila palingkera, no, dahil hindi po sanay ang mga Duterte diehard supporters na sila, no, nasusupalpal. Kahit nga yung sinasabi nilang pinakamagaling na attorney na si Harry Roque, ayun, supalpal ni Attorney Claire. Si Basti nga supalpal, di ba? Supalpal nga si Rodrigo Roa Duterte. So yun po mga kabunting tinig na wala pong ibang issue yung kalaban ng gobyerno ngayon, lalong-lalo na sa mga kumukontra nito na pinaparesign na nga nila. Kakatalaga pa lang ng ating Undersecretary na si Attorney Claire Castro na napakagaling. Butata sila palagi kahit anong tanong ng media. She professionally answered all questions, no, related po sa gusto pong malaman ng ating mga media personalities, lalong-lalo na dyan po sa Malacanang press corps. Hindi lamang po, di ba, either press con or ambush interview, talagang malalaman po nating very determined ang ating PCO Undersecretary na labanan ang fake news at ipaalam sa taong bayan na ito po ang gawain ng ating mahal na presidente. Butata po, no, ang mga Duterte diehard supporters dyan. Butata din po yung pamilya Duterte. So sa susunod na mga araw, abangan natin kung ano pa yung mga maaaring gawin ng mga personally attacks ng Duterte diehard supporters, dahil mahilig naman talaga sila mag-personal attack, mag-character assassinate. Yun ang talent ng mga Duterte diehard supporters, no? Lalo-lalo na ito sa issue ng kinakaharap ngayon ni Secretary Jeruis. Bakit noon hindi man lang nila kinalkal, o samantala ngayon nasa gobyerno na, kalkalin nila kahit anumang paliwanag sa kanila ni Secretary Jeruis ay hindi nila papakinggan dahil nga po sa structured ang kanilang mga utak. So wala tayong aasahang matino na argumento sa mga taga-suporta ni Rodrigo Roa Duterte dahil unang-una nalason ang kanilang mga kaisipan. Kaya gumagawa sila ng mga teorya upang linlangin, imanipula ang taong bayan, magalit at walang saysay at mawala ng kredibilidad ang kung sino man ang gustong i-appoint o iupo ng ating mahal na presidente na magiging katuwang niya para sa paggamit ng
kaunlaran ng ating bansa. Pero ganun pa man, I believe the wisdom of the President, and I believe the wisdom of the Secretary and Undersecretary ng Presidential Communication Office na minamaliit, no, ng mga kaalyado ng mga Duterte porket ganito daw po, porket involved sa mga ganito. So, wag tayong maniwala mga kamunting tinig, mga taong bayan. Dapat matuto tayong lumaban at ipaalam na dapat hindi po paniwalaan itong mga malademonyo at wala kampo ng kadilimang galawan ng mga Duterte diehard supporters. Kahit alam po nila na mali ang kanilang mga ginagawa, still pinipilit pa rin nila. No? So, tayo mga kamunting tinig, wag tayong magpakampante sa mga galawan ng mga yan. No, patuloy nating ipaglaban ang ating gobyerno, patuloy nating suportahan ang mga taong pinaniniwalaan ng ating mahal na presidente. Nasa kanila na po yan kung ayaw nilang maniwala dahil unang-una, mga Duterte diehard supporters ka sila kasi gusto nga nilang may maiupo na hindi naman po karapat-dapat. Okay? So, sa ating bagong talagang PCO Undersecretary and at the same time, Secretary ng Presidential Communication Office, we trust both of you that you can deliver good services and be a good partner of our President to make this country great again. Always be supportive sa ating mahal na Pangulo sa kanya mga bisyon. Nandito lamang po ang mga totoong nagmamahal sa gobyerno. Hindi namin kayo iiwan as long as nakikita po namin ang inyong determination at inyong pagiging patriotic at pagiging nationalistic that no matter what might happen, nasa likod kayo ng ating mahal na presidente na nagbigay po ng tiwala sa inyong lahat. Okay? So sa mga Duterte diehard supporters, wag na kayong magiging trying hard. Diba? Tigilan na ninyo yung paninira ninyo. Issue to issue lang tayo. No? Kung meron kayong mga ikakaso dyan kay Secretary G. Ruiz, then do it. Meron namang proper forum tungkol po sa mga ganon. No? Hindi po mananaig ang kasamaan laban po sa kabutihan. Always goodness will prevail. No? So, ayun. Tsaka kahapon, no, sa press con po ng ating kagalang-galang, napakagaling at syempre napakatalino, na kung saan undersecretary, pahiya naman si Roque doon. Butata naman si Harry Roque doon, no, na kung saan ay nagtatago, no, sa kakahimod, sa puwet ng mga Duterte. At saka, goodness ito napaka-good ito dahil sa kabila ng mga maaanghang na mga patutsada ng mga Duterte diehard supporters sa ating dalawang appointees, still, no, nangingibabaw pa rin yung kanilang galing. Okay? And siguro timely talaga na maging bahagi po itong dalawa na to. Kasi first appointment, first day pa lang ng pagkakatalaga kay Secretary G. Ruiz ng Presidential Communication Office, ay nako, butata na kaagad ang mga Duterte diehard supporters. At syempre, ang mga Duterte mismo butata, lalong-lalo na kay Attorney Claire Castro, our Undersecretary ng Presidential Communication Office. Minamaliit nila na isang vlogger lang daw, samantalang si Trexie Cruz Angeles na isa ding alinganga, ayun, no, vlogger din na na-appoint po ni Rodrigo Roa Duterte. Ano what you call, diba, si Mocha Uson, na-appoint din ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? Itong si alinganga na Trexie Cruz Angeles, vlogger din po yan, di ba? Pinagkatiwalaan ng ating mahal na presidente. Naging bahagi din ng Presidential Communication Office. Pero anong nangyari? Di ba? Sumunod sila doon sa yapak ni Vic Rodriguez na isa din sa gumagawa ng ingay na walang kabuluhan, makapanira lamang po sa ating mahal na presidente. Gets po ninyo? O ayan. So maraming salamat. Again, pasensya na po dahil hindi po ako nakakapag-upload. No, hindi pa ako nakakapag-upload ng mga videos. Pero tandaan po ninyo, nandito pa rin ako. Ayan, sa susunod na mga araw ay babalik tayo sa live streaming po natin at gagawa tayo ng mga makabuluhang content na makakapagbigay ng paliwanag sa taong bayan upang mas lalong lumakas. Sinasabi ko sa inyo, lalong lumakas ang suporta ng taong bayan dahil sa walang kwentang patutsyada na mga gustong sirain at i-destabilize ang gobyerno sa malademonyong pamamaraan. So ito po muli ang inyong lingkod, Munting Tinig, nagsasabing sa hindi pa po nakapag-like, share at saka subscribe.
mag-subscribe na po kayo sa ating Munting Tinig channel. Bye-bye and God bless everyone. Mabuhay po ang mga Munting Tinig ng ordinaryong Filipino sa buong mundo.